Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. 19 na mga senador ay pinapanagot na ni PBBM hinggil sa naging pagboto nila na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinanigan ng 19 na mga senador ang pag-archive o pagsantabi ng impeachment ayon di umano sa hatol ng Supreme Court na unconstitutional at null and void ang fourth impeachment na ipinasa ng Kongreso, na hindi naman sinang-ayunan ng 4 na mga senador ni sina Senator Soto, Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Si Senator Ping Lacson lamang ang bumuto sa abstention noong August 6. Ayon sa 4 na mga senador na bahagi ng minority, ay dapat munang antayin ang desisyon ng Supreme Court hinggil sa motion for reconsideration na hinihingi ng Kongreso dahil naniniwala ang House of Representatives na maaaring na-overlook o nagkamali lamang ang Supreme Court sa naging desisyon nila hinggil sa one-year bar rule at sa constitutional process ng impeachment. Subalit, nanindigan ang 19 na mga senador sa motion ni Senator Rodante Marcoleta na i-dismiss ang impeachment at kalaunan ay inamend ni Senator Alan Peter Cayetano na motion to archive na sinang-ayunan ng 19 na mga senador at pati si SP Chis Escudero ay bumuto din na i-archive lamang ang impeachment. Ibig sabihin, patay na ang impeachment, subalit maaari lamang itong muling buhayin at talakayin kung baliktarin ng Supreme Court ang una nilang desisyon. Matatandaang idineklara na unconstitutional ng Supreme Court at nagdesisyon na null and void ang fourth impeachment na ipinasa ng House of Representatives via 13-0 unanimous votes ng mga justices. Dahil dito ay umani ng pambabatikos ang 19 na mga senador na ayon sa mga netizens ay lantaran di umano na ayaw ng 19 na mga senador na mai-impeach si VP Sara Duterte. Ayaw di umano nila ng accountability at dinaan lamang sa technicality ang impeachment upang maharang ito. Okay mga kabunyog, pag-usapan natin itong mga katanungan ni Chis Escudero. Maraming tanong si Chis Escudero. Sagutin nga natin ito punto por punto. Ano ba itong mga katanungan ni Chis? Noong kasing butuhan, noong August 6, pinagtatanggol siyempre ni Chis Escudero yung Senado. Gustong siraan, hamunin ni Chis yung mga nagsusulong ng impeachment, yung mga kumi-question sa ginagawa ng Senado, yung mga kumi-question na mga pumupuna ng desisyon ng Korte Suprema. Kasama na tayo doon. Kasama na tayo doon mga kabunyog. Kasama tayo sa pumupuna sa naging desisyon ng Korte Suprema, pumupuna sa ginagawa ng Senado. Ngayon, ang hamon kasi ni Chis sa atin na mga pumupuna sa desisyon ng Korte Suprema at sa ginagawa ng Senado, ang tingin niya kasi sa atin, hindi naman tayo para sa accountability. Untay Sara Duterte lang talaga tayo. Yun. Ganun ang tingin niya. Ganun ang tingin niya sa atin, mga kabunyog. Kiko Maan, Charlie Whiskey, Hilario Francisco Mulleda. Ang tingin niya sa atin, ni Chis Escudero, tayo na nagsusulong ng impeachment ni Sara, pinipersonal natin si Sara. Tayo ay gusto lang gumanti kay Sara, na tayo ay may vested interest, political agenda laban kay Sara, na tayo ay hindi naman talaga para sa good governance or para sa accountability. Tayo ay anti-Duterte lang talaga. Yan yung mga akusasyon ni Chis Escudero, mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung mga tanong ni Chis. Sagutin natin ito mamaya. Sabi ni Chis Escudero, ito mga kabunyog. Ito yung mga katanungan ni Chis Escudero. Yan Sabi ni Chis Escudero, to those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these questions. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or simply hate the Vice President? Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda?
Are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial or just a conviction? Do you really believe that we are wrong? Or do you really think and feel entitled? Or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? Remove the name of the Vice President in this case, would your positions be the same? Yan ang mga tanong ni Chis Escudero. Ha? So, tulad ng nasabi natin kanina mga kabunyog, ang paniniwala kasi ni Chis Escudero, mga kabunyog, tayo ay hindi naman talaga tayo para sa good governance or accountability. Pinipersonal lang natin si Sara dahil tayo'y anti-Duterte. Yun ang yan yung mga kabunyog yan yung mga sinasabi ni Chis. So tinatanong niya yung mga gustong i-disregard o ibaliwala ang desisyon ng Korte Suprema. Okay. Unahin natin yung unang tanong niya. Sagutin natin yon, mga kabunyog. O ito. Yan. Ito To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these questions. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Mga kabunyog, napapanood nyo ako sa mga vlog ko. Napapanood nyo ako sa mga vlog ko. Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, si Duterte lang ba o mga Duterte lang ba ang pinupuna natin, ang kinikriticize natin? O may narinig din ba kayo sa akin na kahit si Romualdez, lalo na sa issue ng budget, ay pinupuna din natin at kinikriticize din natin? Sige nga mga kabunyog, mga kababayan, kayo na aking mga regular viewers at subscribers. Kayo ang magsabi. Ito bang aking vlog, ito bang aking mga talakayan ay anti-Duterte lang? O kahit may pagkakataon, may mga panahon na sa tingin natin mali rin si Marcos, mali sila Romualdez at dapat ding punahin, pinupuna din natin. Sige nga mga kabunyog, mga kababayan. Ang akusasyon kasi ni Chis, tayo ay anti-Duterte lang. Hindi naman talaga tayo para sa accountability or pagpapanagot. Sabi ni Rinaldo Gonzales, fair lang kayo, attorney. O yun. Wag mo kami, Chis, akusahan na kami ay simple anti-Duterte. Napakarami lang talagang dapat panagutan ni Duterte. Sa nangyari sa bansa natin, napakaraming pananagutan ni Duterte. Siyempre, pus na si Duterte, kaya pinapanagot natin. Pero, sa ngayon, kahit naman si PBBM, kahit si Romualdez, marami rin tayong nakikitang dapat nilang isaayos sa bansa natin at pinupuna din natin yan. Pinupuna din natin yan. Kaya wag mo kami, Chis, aakusahan na we are not after accountability. We are not truly for accountability. We are simply anti-Duterte. Kahit sino pa yan, basta mali. Yun, sabi ni Brad Idol. Si Brad Idol, kagrupo namin, leader namin yan sa Bunyog, sa Pasig. Huwag mo kaming anuhan. Nung SONA, ito, Chis, bakit nung SONA ni PBBM, sumama kami sa Bunyog, sa mga nagrally kay PBBM? Ano ang dala-dala naming issue kay PBBM? Yung kanyang pagiging malambot, na dapat kumilos na siya. Ipakita niya na yung kanyang political will, na hindi na siya pwedeng paikot, na pwedeng sabihin na ganyan lang. Makikita niyo ako, kapag mayroon akong nakikita kay si Romualdez nga, mayroon akong mga kasamahan na vloggers, Romualdez sila. Torny, wag mo naman nang kukomentaryohan si Romualdez. Sabi ko, pasensya na. Pero pag nakikita ko, lalo na sa budget, yung nangyari nung 2025 budget, grabe ang ginawa nila Saldico. Dapat, hindi natin, punahin din. So ang panawagan ng Bunyog, ang panawagan ng aking page, ng aking channel, pagpapanagot sa mga tiwali na opisyal ng gobyerno, hindi dahil tayo'y anti-Duterte lang.
Mali ang akusasyon mo, Cheese, na kami simply anti-Duterte. O sabi, do you truly respect and want to preserve the Constitution or simply hate the Vice President? Ha? Itong mga tanong na ito, halatang maka-Duterte, George Espiritu. Kami na mga nagsusulong ng impeachment, kami yung mga grupo namin sa civil society, kami yung nagsulong ng first, second, and third impeachment complaints. Kami yung mga civil society, magkakasama kami nila Laila de Lima, nila Franz Castro, kami ang nag-file ng first, second, and third impeachment complaints. Kung ang House hindi sinulong ang impeachment, ang nangyari kasi sa House, sa Kamara, ang sinuportahan nila yung fourth impeachment complaint. Okay lang yun sa amin. Pero kami, mag-file ang House o hindi, nag-file kami ng impeachment complaint. Yung mga kongresista, nag-decide sila huli na, nung sinuportahan nila yung fourth impeachment complaint. Pero kaming mamamayan, civil society, first, second, and third impeachment complaint. Hindi kami hawak ni Martin Romualdez. Kahit sabihin niyang huwag kaming mag-file ng impeachment complaint, hindi niya kami pwedeng sabihan yan. Kasi kami ay bilang mamamayan, magpa-file kami ng impeachment complaint. Kaya nga 'di ba, nag-rally kami noon, January 13. Sinong binabatikos namin sa rally namin? Yung Kamara. Sabi namin, ba't ang tagal ninyong aksyonan yung impeachment complaint na final namin? Huwag kayong matakot sa rally ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? So ibig sabihin, kaming civil society, huwag mo kami aakusahan na kami ay simpleng anti-Duterte lang. Ayaw naman talaga namin ng pananagutan. Diyan ka nagkakamali sa amin. Huwag mo kaming akusahan ng ganyan. Wala kaming political agenda. Wala kaming political ambisyon. Wala yon. Kami, ang gusto lang namin ay mapanagot si Sara. Kasi ang nangyari, nagkaroon ng mga investigasyon ng Kamara, nakita namin kung gaano kagarapal ang ginawa ni Sara Duterte sa pundo namin ng bayan. So ngayon, anong ginawa namin? Yung aming mga grupo ay nag-file ng impeachment complaint. Yan na yung first, second, saka third. Ngayon, ang tagal, hindi inaaksyonan ng Kamara. Kaya nga kinikriticize namin ang Kamara noon. Sabi namin, bakit hindi nyo inaaksyonan ang final naming impeachment complaint? Nung bandang uli, may final ang mga kongresista na fourth impeachment complaint. So natuwa kami. Finally, gumalaw na ang House. At mabilisan, sa loob ng isang araw, pinasa nila ito. Natuwa kami sa ginawa ng House. So mula noon, magkakasama na ang mga grupo at ang House, yung prosecutors ng House, sa pagsusulong ng impeachment. Ngayon, kung ang sinasabi mo, Cheese, kung ang tinutukoy mo ay sila Martin Romualdez at ang mga kongresista at ay may political agenda, kanila yon, hindi kami. Huwag mo kaming lalahatin. Kaming civil society, wala kaming political agenda. Kami ay para lang sa pagpapanagot kay Sara. Nababayaran daw ako, sabi ni Magsisibuyas. Kung nababayaran ako, sinong nagbabayad sa akin? Si Romualdez? Ay bakit kinikriticize ko si Romualdez pag mali? Kung bayaran ako, hindi ko siya pwedeng kritisaizin. Kung ang Marcos, bayad ako, tao ako ng Marcos, hindi ko kikritisaizin si PBBM. Bakit nung pumunta si PBBM sa US, ang nakuha niya doon ay 1% lang na nabawas doon sa tariff kay Trump. Mula 20 naging 19. Samantalang yung Pilipinas, pagpasok ng Amerika, 0%. Di ba pinuna natin si PBBM doon? Ano ba naman to? Ano ba naman to PBBM? Bakit pumayag ka sa ganyan? Sayang lang ng gastos mo pagpunta dyan sa US. Di ba? Di ba? Pinapakita ko, hindi ako bayad. Kami na nagsusulong ng impeachment, hindi kami bayad. Ang naunang nagsulong ng impeachment, kaming mga civil society. Kami yon, yung grupo nila Laila, yung grupo ng Akbayan, yung grupo ng Makabayan Black, suportado namin yon. Yung grupo ng clergy. Nang hindi gumagalaw ang Kamara, kami pa nga ang nagkikriticize sa Kamara. Sabi namin, bakit?
Bakit kayong mga kongresista, natatakot ba kayo kay Sara at sa mga Duterte? Natakot ba kayo sa rally ng iglesia? Kaya anong ginawa namin? Nagrally uli kami, January 13, January 18. Yung iglesia rally, January 13. Kami, January 18. Kini-criticize namin noon si Martin Romualdez. Kini-criticize din namin si PBBM. PBBM, bakit hindi mo sinusuportahan itong impeachment? Kailangan itong gumulong. Ipakita mo na dapat sinusuportahan ng administrasyon mo yung pagpapanagot sa mga dapat managot sa katiwalian. So yan yun. Wala kaming ano dito. O sabi niya dito ni Cheese, are you fighting for truth or are you simply after revenge? Revenge? Pagganti? Kanino kami gaganti? Wala dito. Walang paggiganti dito, Cheese Escudero. Sabi pa ni Cheese, do you really want a trial or a conviction? Siyempre gusto namin conviction. Siyempre gusto namin conviction. Ha? Kailangan na matanggal si Sara sa pwesto. Conviction. Pero, realistically, alam namin ang hirap ng conviction. Ang hirap ng conviction dahil maraming mga senador makasara Duterte pa rin. So ano na lang ang hinihiling namin? Okay, kung mahirap ang conviction, wag nyo lang patayin ang impeachment. Gawin nyo yung trial. Makita lang ng mamamayan kung ano ba talaga ang issue dito. Maipresent yung mga ebidensya laban kay Sara, tapos si Sara Duterte mabigyan din ng due process na masagot yung mga issue laban sa kanya. Kaya yung sinasabi mo, Cheese Escudero, do you really want a trial or just a conviction? Gusto namin conviction ni Sara. Pero, dahil nga kayong mga senador ang magiging huwes dyan, at tingin namin mahirap kayo na mag-convict kay Sara kasi karamihan sa inyo makasara, okay na yon. Ang importante lang magkaroon ng trial. O kaya, ang sagot dyan, Chi, sa tanong mo, do you really want a trial or just a conviction? Gusto namin ang conviction dahil naniniwala kami dapat talagang i-convict si Sara. Pero sa kalagayan nga na maraming mga senador kakampi ni Sara, okay na kami. Ang importante matuloy ang impeachment. O yun ang sagot dyan, Chi, sa tanong mo. Do you really want a trial or just a conviction? Sabi niya dito, do you really believe that we are wrong? Or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? Hindi namin sinasabi na kami ay laging tama. Pero alam namin kung ano ang nasa konstitusyon, alam namin kung ano ang tama sa konstitusyon. At ang pinaglalaban namin ay ang nakalagay sa konstitusyon. Ano ang nakalagay sa konstitusyon? Accountability of public officers. Na ang mga opisyal ng bansa na may mga katiwaliang ginawa ay pwedeng panagutin sa pamamagitan ng impeachment kung sila ay mga matataas na officials ng bansa. Naniniwala kami dyan. Ang pinaglalaban namin, konstitusyon. Ngayon, hindi kami nagsasabing perfecto kami. Hindi kami nagsasabing lagi kaming tama. Ikaw yata, Chis, ang nagsasabi ng ganyan. Hindi kami. Ha? Sabi ni dito, remove the name of the Vice President in this case. Would your positions be the same? Yes! Yes! Hindi yan. Ha? Kahit sino pa yan. Alisin mo ang pangalan ni Sara. Sino pa man ang abusado dyan. Kung kailangan niya na i-impeach yan. I-impeach yan. Kaya, wag mong sabihin, Chis Escudero, na kami, si Sara lang ang namin, tinatarget. Hindi. Kami ay after sa pagpapanagot sa mga dapat managot. Sa ngayon kasi, ang may matibay na mga ebidensya ay laban kay Sara Duterte. Sa ngayon kasi, ang matindi ang mga ginawa ay si Sara Duterte. May mga ebidensya. So yan muna ang sinusulong namin. Pero hindi yan. Kung mayroon pang ibang mga opisyal ng bansa na dapat managot sa mga katiwalian at pang-aabuso nila, lalabanan din namin yan. Kahit ikaw, Chis Escudero, kaya lang ikaw naman kasi hindi ka naman impeachable official. Ha? Hindi ka impeachable official. Ako, nakikita nyo ako mga kabunyog sa vlog ko. Kahit si Garcia sa Comelec. Kahit nga si Remulla, di ba? Dinidiscuss ko si Remulla. Ano ang maganda sa gawa ni Remulla? Ano naman ang hindi maganda? Wala. Huwag mong sabihin, Chis, na si Sara lang ang namin, pinupuna. Hindi. Lahat.
Lahat ng dapat mapanagot, lahat ng dapat punahin dahil kami, ang grupo ng Bunyog at itong aking channels, ito ay para sa public accountability of public officers. Yan yun. Yan yun, ano. Kaya wag mo kaming, ang iniisip kasi ni Cheese Escudero, tayo ay nagsusulong ng impeachment ni Sara dahil may personal tayong galit kay Sara. Hindi yun. Ang sinasabi ni Cheese, tayo, Sara, anti-Duterte lang talaga kasi tayo. Hindi. Sa mga nakakakilala sa akin, sa mga vlog ko dito, alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, ano? Ah, ang ano natin dito, ang vlog kong ito, sino man ang nakagawa ng pang-aabuso at katiwalian, ating pupunahin. Malinaw po yan. Ha? Ano to? Tayo ay para sa katotohanan at para sa bayan. Yan ang malinaw. Ang interest na pinaglalaban natin, interest ng bayan, interest ng katotohanan. Wala tayong ano, wala tayong amo, hindi tayo bayad. Oh, yan yung totoo niyan. Ikaw, Cheese, ano yun namin, ibalik namin ang mga tanong sa iyo. Ikaw yata yung pro Sara eh. Pinagtatanggol mo si Sara dahil pro Sara ka. At alam nyo ang mahirap sa inyo, para sa inyo, normal na ang mga korupsyon na nangyayari sa lipunan natin. Normal na sa inyo ang nangyayaring katiwalian. So para sa inyo, bakit mo papanagutin si Sara? Lahat naman korap. O yun ang problema sa inyo. Para sa inyo, hindi na importante yung mga accountability of public officers. Wala naman yan. Kaya tayo nagkakaganito ang bansa natin dahil sa mga katulad mo, Cheese Escudero. Sa inyo, normal na ang korupsyon, katiwalian. Yung mga pinag-uusapan na ginawa ni Sara para sa inyo, normal yung wala yun. Okay lang yun. Yan ang totoo. Ha? Kaya nga marami ngayong nananawagan, abolish na lang kayo. Buwagin na lang daw kayong Senado. Kaya lang, pag binuwag natin ang Senado, major na revision ng Constitution yan. Oh, kasi bicameral ang setup natin eh. Oh, gagawin natin unicameral. Hindi simpleng amendment lang yan. Revision ng Constitution yan. Oh, yan ang mahirap. Anyway, basta, mas marami na ngayon ang nasusuka sa inyo sa Senado. Ito ang bagsak na Senado. At kagagawan mo yan, Cheese Escudero. Okay, mga kabunyong, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Sabi ni PBBM, una, yung decision kay Sara Duterte ng Korte Suprema, hindi naman tungkol yon sa sinabi ng Korte Suprema, yung tungkol sa kung guilty nga ba si Sara sa mga akusasyon sa kanya o hindi. Technicality lang naman yon, procedural. So, ang dinesisyon na ng Korte Suprema, tungkol sa procedural aspect, hindi dun sa talagang mga issue kay Sara. So, hindi ibig sabihin na diniklarang unconstitutional yun ng Korte Suprema ay wala ng irregularidad na ginawa si Sara. Hindi yan ni-resolve doon. Yan ang sabi ni PBBM. Pangalawa, ayaw niya talagang makialam dyan sa kaso na yan kasi presidente siya. Hindi siya pwedeng makialam sa impeachment. Baka siya naman ang ma-impeach. So, yun ang sinasabi niya. Bahala na kayo dyan. Ang tinutukoy niya yung mga kongresista at mga senador. So, yan yung ano. Sa madaling sabi, yan yung buod. Yung sinabi ni PBBM. Ano? Ngayon, ano ang ibig kong sabihin dito sana makita na ngayon ni PBBM ang sitwasyon matapos ma-archive ang impeachment ni Sara? Ang ibig kong sabihin dito ganito. Okay. Maaasahan niya ba ang mga senador na nagsasabing kakampi niya? Si Cheese. Nagsasabi si Cheese, suportado niya ang administrasyon. Sila Erwin Tulfo at Rapi Tulfo, nagsasabi, suportado ang administrasyon. Sila Gatchalian at sila Joel Villanueva, sila JB Ercito, nagsasabi yan, suportado nilang administrasyon. Sila Loren Ligarda, suportado daw nilang administrasyon. Kaya nga, kampati si PBBM na dahil kontrolado niya ang Kamara, kontrolado niya rin ang Senado.
Kasi maraming mga senador naghahayag na suportado nila si PBBM. Ang tanong, sa tingin ninyo, sulit ba kay PBBM ang mga senador? O sige nga. Sa tingin ninyo, mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin ninyo, sulit ba ang mga senador kay PBBM? Kasi yun ang gustong ipaniwala ng ano eh. Ang sinasabi ni Chis Escudero, pinaparating sa Malacanang, suportado nilang mga senador ang programa ng Malacanang. Suportado nila ang administrasyon. Pero sa nangyaring ito, sa impeachment ni Sara, maniniwala pa ba ang Malacanang, ang administrasyon, na sulit nga sa kanila ang mga senador? Sige nga. Sana, ito yung sinasabi ko, sana makita na ngayon ni PBBM na sila Chis Escudero, hindi niya yan mapagkakatiwalaan. Hindi niya yan mapagkakatiwalaan. Yung grupo na yan na nagkiklaim na majority sa Senado na pro-administration, hindi yan pro-administration. Huwag siyang umasa dyan. Sa totoo lang. Sa crucial na, totoo, hindi naman sila sinabihan ni PBBM na ganito, ganun ang gawin nyo. Yun nga yung ayaw ni PBBM na gawin eh. Yung pakialaman niya ang Senado. Pero, dapat nauunawaan na yan ang mga senador kung ano ang gusto ng presidente. Kahit hindi sila sabihan ng presidente, alam nila kung ano ang stand ng presidente. O ano ang stand ngayon ng presidente. Malinaw naman. Malinaw ang stand ng presidente. Ang presidente ay para sa pagpapanagot kay Sara. Di ba sabi ni PBBM, hindi naman na-declare ng Korte Suprema na unconstitutional, pero hindi naman sinabi na walang irregularidad si Sara sa mga isyung binabato sa kanya. Sa katunayan, hindi yun yung dinesisyonan ng Korte Suprema. So parang ang sinasabi dito ni PBBM, si PBBM gusto niya na ituloy ang pagpapanagot kay Sara. Kaya lang ayaw niya na direkta niya yang sabihin. Pero dapat maramdaman na ng mga senador na ganun ang gusto ng presidente. Ay wala eh, nagsasarili silang galaw eh. Ay ngayon, ang problema pa dito, makikita mo na ang karamihan ng mga senador pro-Duterte. Pro-Duterte. Delikado ito sa Malacanang. Pagdating ng panahon, lalo na pag malapit na ang eleksyon sa 2028, karamihan ng mga senador na yan, magsasara yan. Magsasara yan. Yan ang malinaw. So, ano ang ibig kong sabihin na sana makita na ngayon ni PBBM ang sitwasyon na hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga senador na yan. Ang mga senador na yan, gusto lang yan makuha ang malaking pondo. Kaya dahil gusto nilang makakuha ng malaking pondo, naglilinyada sila sa administrasyon. Katulad ni Jinggoy, katulad ni Gatchalian, katulad ng mga Bilyar. Pero pagdating ng panahon, Duterte yan. Duterte yan. Sana makita yan ni PBBM sa nangyaring ito. Ang sulit lang siya si PBBM sa House. Talagang kinukumand ni Romualdez ang Kamara. Pero pagdating sa Senado, hindi niya kontrolado. So dapat mag-isip-isip na rin si PBBM